Magandang araw sa lahat. Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating susuriin ang paksang ito, ang lihim sa malusog na bato, mga snack na dapat kainin at iwasan. Alam nyo ba na ang maling pag-snack ay maaaring makasama sa inyong mga bato na nagiging sanhi ng pagtaas ng creatinine? Gusto kong ibahagi sa inyo ang isang kwento. Isang matandang lalaki na nakilala ko kamakailan ay mahilig mag-snack. Madalas siyang kumakain ng mga biskwit, matatamis na kape, at kung minsan ay maaalat na pagkain tulad ng tuyong pusit o tuyong isda. Hindi niya alam na ang mga pagkaing ito ay hindi mabuti para sa bato, lalo na kung may problema siya sa mataas na creatinine. Hindi niya binigyang pansin ang kanyang dieta. Isang beses siyang nagpa-check up at ang resulta ng laboratorio ay nagpakita ng malaking pagtaas ng creatinine at ang kanyang kidney index ay patuloy na bumababa. Lubos siyang nag-alala ngunit hindi niya maintindihan ang dahilan. Hindi ito isang bihirang pangyayari. Maraming matatanda ang nakakaranas nito, ngunit hindi nila napagtatanto na ang kanilang dieta ay maaaring maging isang mahalagang salik na humahantong sa mahinang bato, mataas na creatinine. Kaya, paano natin pipiliin ang tamang snack upang maprotektahan ang ating mga bato, lalo na kung mataas ang creatinine? Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 7 ligtas na snack na makakatulong sa inyong mga bato na manatiling malusog at babalaan din kayo tungkol sa mga pagkain na dapat iwasan upang maprotektahan ang inyong pangkalahatang kalusugan. Aalamin natin kung aling mga pagkain ang mabuti, kung aling mga pagkain ang kailangan nating iwasan, at ipapaliwanag ko ng malinaw kung bakit nakakaapekto ang mga ito sa kalusugan ng bato. Sana pagkatapos ng video na ito, magkaroon kayo ng karagdagang impormasyon at motibasyon upang pumili ng angkop na snack at mas maprotektahan ang kalusugan ng inyong mga bato. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-click ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga tip sa pangangalaga sa kalusugan para sa mga matatanda. Ibahagi natin ang video na ito sa ating mga mahal sa buhay upang maprotektahan din nila ang kanilang mga bato at mamuhay ng mas malusog. 1. Sinangag na almendras, unsalted, masustansiyang snack para sa proteksyon ng bato. Mga kababayan, pagdating sa ligtas na snack para sa mga may mahinang bato, tiyak na hindi natin maaaring kalimutan ang sinangag na almendras na walang asin. Ito ay isang snack na masarap, mabuti para sa kalusugan, at napakadaling dalhin. Bakit nga ba maganda ang almendras para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine? Una, ang almendras ay mayaman sa vitamin E, isang malakas na antioxidant. Ang vitamin E ay nakakatulong na protektahan ang mga cell mula sa pinsala na dulot ng free radicals, at sa mga bato ng mga taong may mahina ang bato, ang mga cell ay madaling masira at humina ang paggana. Bukod pa rito, ang almendras ay naglalaman din ng maraming malusog na unsaturated fats na nakakatulong sa pagbawas ng pamamaga at pagprotekta sa cardiovascular system, na napakahalaga para sa mga matatanda dahil ang puso at bato ay laging may matibay na koneksyon. Kapag malusog ang puso, mas matulungan din ang bato na gumana ng mas mahusay. Ang pinakamahalagang bagay sa pagpili ng almendras ay dapat itong sinangag na walang asin, dahil ang asin ay kaaway ng bato. Kung kakain ng inasinang almendras, ang dami ng asin na ito ay magpapahirap sa bato, madaling magpataas ng presyon ng dugo at magpataas ng creatinine, isang bagay na dapat iwasan ng mga taong may mahinang bato. Ilang maliit na paalala para sa inyo kapag kumakain ng almendras. Bawat araw, dapat kumain lamang ng humigit kumulang 20 hanggang 30 piraso. Huwag kumain ng masyadong marami ng sabay-sabay dahil ang mga mani ay naglalaman din ng maraming enerhiya. Ang sobrang pagkain ay madaling magdulot ng pagtaba at magiging pasanin sa katawan. Maaring kainin ang almendras kasama ng unsweetened yogurt o ihalo sa iba pang mga mani tulad ng buto ng kalabasa, kasoy upang magkaroon ng iba't ibang lasa na ginagawang mas masarap at kaakit-akit ang snack.
Simple lang din ang pag-iimbak ng mga mani, itago lamang sa selyadong lalagyan sa tuyong lugar na malayo sa halumigmig para mapanatili ang masarap na lasa at sustansya. Maaari ninyong subukan ngayon ang pagkain ng almendras sa halip na mga snack na maraming asukal at asin na hindi mabuti para sa bato. Sa bawat maliit na hakbang, poprotektahan natin ang bato, panatilihing matatag ang creatinine at mapapabuti ang kalidad ng buhay. Mga kababayan, gusto kong tanungin kayo kung sino sa inyo ang nakakain na ng sinangag na almendras na walang asin. Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 1 sa ibaba upang malaman ko na patuloy kayong sumasama sa akin at sabay nating alagaan ang kalusugan ng bato. 2. Walnuts, snack na mayaman sa omega. 3. Nagpapababa ng pamamaga, mabuti para sa bato. Mga kababayan, ang walnuts ay isa sa mga mahahalagang snack na nais kong irekomenda sa inyo na may mahinang bato at mataas na creatinine. Bakit ganoon? Dahil ang walnuts ay naglalaman ng napakahalagang nutrient, omega-3. Ang omega-3 ay isang essential fatty acid na may napakagandang anti-inflammatory effect. Ang mga taong may mahinang bato ay madalas na may bahagyang pamamaga sa tissue ng bato na nagiging sanhi ng unti-unting pagbaba ng function ng bato sa paglipas ng panahon. Kapag nagdaragdag tayo ng omega-3, nakakatulong ito na mabawasan ang pamamaga na ito, sa gayon ay pinoprotektahan ang mga sel ng bato at pinapanatili ang bato na gumana ng mas matatag. Hindi lang iyon, nakakatulong din ang omega-3 na mapabuti ang kalusugan ng cardiovascular, binabawasan ang panganib ng alta presyon, dalawang napakahalagang salik para sa mga taong may mahinang bato. Kapag malusog ang puso at mga daluyan ng dugo, maganda ang sirkulasyon ng dugo at nakakatulong din ito na maging mas epektibo ang paggana ng bato. Naglalaman din ang walnuts ng maraming antioxidant, bitamina at mineral tulad ng magnesium at copper. Ang lahat ng mga sustansiyang ito ay sumusuporta sa proseso ng paggaling at pagprotekta sa mga sel ng bato. Gayunpaman, tulad ng iba pang mga mani, kailangan ninyong pumili ng walnuts na walang asin, walang timplada, at kumain lamang ng katamtamang dami, humigit kumulang 7 hanggang 10 piraso bawat araw. Ang sobrang pagkain ay maaaring magdulot ng labis na calorie intake na hindi maganda para sa kalusugan. Isang maliit na tip, maaari ninyong kainin ang walnuts sa umaga o gamitin bilang kapalit ng mga candy at maalat na snack na nakakatulong na mabawasan ang presyon sa bato. Itago ang mga mani sa isang tuyo at selyadong lugar upang mapanatili ang lasa at nutrisyon. Sino sa inyo ang nakakain na ng walnuts? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 2 sa ibaba upang malaman ko na inaalagaan ninyo ang kalusugan ng bato kasama ko at kung hindi pa nasubukan. Gusto nyo bang turuan ko kayo kung paano pumili at mag-imbak ng walnuts upang mapanatili ang pinakamahusay na nutrients? Ibahagi ang inyong mga opinion sa akin. San, unsweetened yogurt, isang masarap at mabuting snack para sa bato. Mga kababayan, sino sa atin ang mahilig kumain ng yogurt? Hindi lang ito malamig at madaling kainin, kundi napakabuti din para sa kalusugan, lalo na para sa mga taong may mahinang bato o mataas na creatinine. Ang unsweetened yogurt ay naglalaman ng maraming probiotic bacteria, ang mga friendly na kaibigan na nakakatulong na balansehin ang microflora ng bituka. Kapag malusog ang bituka, mas mahusay na sumisipsip ng nutrients ang katawan, mas epektibong na ilalabas ang mga nakakapinsalang toxin, sa gayon ay binabawasan ang pasanin sa bato. Ito ay napakahalagang punto na hindi napapansin ng maraming tao dahil ang bato ay nagtatrabaho ng husto upang salain ang mga toxin mula sa katawan. Ang pagbawas ng presyon sa bato sa pamamagitan ng pagtulong sa mahusay na panunaw ay isang napakagandang paraan upang maprotektahan ang bato. Bukod pa rito, nagbibigay din ang unsweetened yogurt ng sapat na calcium at protina na nakakatulong na mapanatili ang kalusugan ng buto at kasukasuan. Alam ninyo, habang tumatanda, mabilis na humihina ang mga buto at kasukasuan at ang paghina ng bato
ay nakakaapekto rin sa pagsipsip ng calcium ng katawan. Ang pagkain ng yogurt ay nakakatulong sa bato at sa malakas na buto, napakakomportable. Ngunit tandaan na pumili ng unsweetened yogurt, walang preservative at walang artipisyal na pampalasa. Ang refined sugar at mga additives ay makakasama sa bato at magpapataas ng creatinine. Maari kayong bumili ng unsweetened yogurt mula sa mga kagalang-galang na tatak o kung mayroon kayong oras, ang paggawa nito sa bahay ay napakabuti at ligtas din. Ang isa pang bagay ay hindi dapat kumain ng masyadong maraming yogurt sa isang araw. Sapat na ang isang maliit na lalagyan upang makadagdag ng probiotics nang hindi nagiging pasanin sa digestive system o bato. Ngayon, gusto kong tanungin kayo sandali. Sino sa inyo ang nakagamit na ng unsweetened yogurt? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 3 sa ibaba upang malaman ko na sabay tayong nag-aalaga sa kalusugan ng bato. At kung gusto nyo, ibabahagi ko pa ang isang simpleng paraan ng paggawa ng yogurt sa bahay na ligtas at napakasarap. Gusto nyo ba? Sa totoo lang, ang pagpili ng tamang snack ay tulad ng pag-aalaga sa isang mahal sa buhay, maingat at detalyado sa bawat maliit na bagay. At ang unsweetened yogurt ay isang napakatuwid na snack na nakakatulong sa malusog na bato at madaling kainin at sanayin para sa mga matatanda. 4. Gulay na nilaga o ikinulob. Gintong snack para sa mga may mahinang bato. Mga kababayan, may mga pagkakataon ba na sawa na kayo sa mga matamis, matataba at maaalat na snack at hindi nyo alam kung ano ang papalitan? Ang gulay na nilaga o ikinulob ay isang napakagandang pagpipilian, malusog, madaling kainin at napakabuti para sa bato. Pagdating sa mga gulay tulad ng carrots at broccoli, ito ang mga bituin na naglalaman ng maraming bitamina at mineral na kailangan ng katawan. Ang carrots ay mayaman sa beta-carotene na nakakatulong na palakasin ang immune system. Ang broccoli naman ay mayaman sa fiber at vitamina C na napakagandang antioxidant. Ang mga antioxidant na ito ay nakakatulong na protektahan ang mga sel ng bato mula sa pinsala na dulot ng free radicals, ang sanhi ng paghina ng function ng bato. Higit sa lahat, ang gulay na nilaga o ikinulob ay nagpapanatili ng halos lahat ng nutrients nang hindi nagpapataas ng dami ng asin o taba na napakaangkop para sa mga taong may mahinang bato. Ang mga pritong pagkain o ang sobrang pagtimpla ng spices ay iba na nagpapahirap sa bato. Nakakatulong din ang pagkain ng gulay na mas madaling matunaw para sa mga matatanda, hindi nagiging pasanin sa tiyan o bato. Lalo na kapag mahina ang bato, ang pagbawas ng dami ng asin at preservative sa pagkain ay ang pangunahing prioridad at ang gulay na nilaga o ikinulob ay ang pinakamahusay na paraan upang magawa ito. Bukod pa rito, nakakatulong din ang gulay na balansehin ang dami ng tubig sa katawan upang maiwasan ang pamamaga, isang karaniwang problema sa mga may kidney failure. Mayroon bang sinuman sa inyo ang nakasubok na kumain ng nilagang carrots o broccoli bilang snack? Kung oo, mangyaring mag-iwan ng numero 4 sa section ng komento upang malaman ko na sinamahan ninyo ako sa pagprotekta sa bato. At kung gusto nyo, ibabahagi ko pa ang ilang masarap na recipe ng steamed vegetables na hindi matabang. Gusto nyo ba? Tandaan na kumain lamang ng katamtaman, hindi kailangan ng sobrang dami, kaunting bawat araw ay makakatulong na maging mas malusog ang bato sa bawat araw. Ang gulay ay isang simple, ngunit epektibong snack na hindi nyo dapat palampasin. Number 5. Berries tulad ng blueberry, strawberry. Pinoprotektahan ang bato dahil sa antioxidants. Mga kababayan, pagdating sa snack na mabuti pa rin para sa bato, hindi natin maaaring kalimutan ang mga berries tulad ng blueberry at strawberry. Ito ang mga hiyas na mayaman sa antioxidants na nakakatulong na protektahan ang mga sel ng bato mula sa pinsala na dulot ng oxidative stress. Marahil marami na sa inyo ang nakakain o nakarinig tungkol sa blueberry at strawberry. Ngunit alam ba ninyo kung bakit maganda ang mga ito para sa bato?
Ang blueberry at strawberry ay naglalaman ng maraming bitamina C at flavonoids na nakakatulong sa paglaban sa pamamaga, binabawasan ang oxidative stress, ang pangunahing sanhi ng pinsala sa mga sel ng bato. Lalo na, ang mga sustansiyang ito ay nakakatulong din na pabagalin ang paglala ng kidney failure. Napakahalaga para sa mga taong may mataas na creatinine. Ang mahalaga ay ang berries ay karaniwang naglalaman ng mas kaunting potassium kumpara sa ibang prutas tulad ng saging o orange. Kaya mas angkop ito para sa mga taong may mahinang bato na iniiwasan ang panganib ng mataas na potassium sa dugo. Isang bagay na hindi natin gusto. Bukod pa rito, nakakatulong din ang blueberry at strawberry na mapabuti ang immune system, nagpapataas ng resistensya ng katawan, na nakakatulong sa inyo na labanan ang sakit, lalo na sa mga araw na pabago-bago ang panahon tulad ngayon. Ang isa pang punto ay ang berries ay napakadaling kainin, hindi nakakasawa, at maaaring gamitin bilang kapalit ng mga snack na maraming asukal at taba na hindi mabuti para sa bato. Mayroon bang sinuman sa inyo ang nakasubok na kumain ng blueberry o strawberry bilang snack? Kung oo, mangyaring mag-iwan ng numero 5 sa section ng komento upang malaman ko na sinamahan ninyo ako sa paglalakbay ng pagprotekta sa bato. At kung hindi pa nasubukan, huwag mag-atubiling subukan dahil ang snack na ito ay masarap at mabuti para sa kalusugan. Tandaan na ang tamang pag-snack, pagpili ng angkop na pagkain, ay makakatulong na maging mas malusog ang bato sa bawat araw. Binabawasan ang pag-aalala tungkol sa mataas na creatinine. Number 6. Mansanas. Isang tamang snack choice para sa mga may mahinang bato. Mga kababayan, ang mansanas ay isa sa mga napakapamilyar na prutas at kinagigiliwan ng marami, lalo na ng mga matatanda. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ang mansanas ay hindi lang masarap, kundi napakabuti din para sa bato, lalo na para sa mga taong may mataas na creatinine. Ang mansanas ay may bentahe na naglalaman ng kaunting potassium, isang napakahalagang salik kapag kailangan nating protektahan ang bato. Dahil kapag mahina ang bato, hindi nito kayang salain ng maayos ang potassium sa dugo. Kung kumakain ng sobrang dami ng pagkaing mayaman sa potassium, magiging delikado ito. Kaya naman, ang mansanas ay isang napakaangkop na pagpipilian para sa mga taong may mahinang bato. Hindi lang iyon, ang mansanas ay naglalaman din ng maraming fiber, lalo na ang pectin, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong na mabawasan ang toxins sa katawan. Ang pectin ay gumaganang parang isang kaibigan, nakakatulong na mailabas ang mga dumi at toxins mula sa bituka, sa gayon ay binabawasan ang pasanin sa bato. Ito ay napakakapaki-pakinabang dahil hindi na kailangang magtrabaho ng labis ang bato upang alisin ang toxins. Ang pagkain ng isang mansanas araw-araw ay nakakatulong din na mapabuti ang digestive system, nagpapalakas ng function ng bituka, sa gayon ay mas mahusay na sumisipsip ng nutrients ang katawan. Bukod pa rito, nakakatulong din ang mansanas na mabawasan ang kolesterol at patatagin ang blood sugar, mga mahahalagang salik upang mapanatili ang pangkalahatang kalusugan. Ang isa pang plus point ay ang mansanas ay napakadaling kainin, maginhawa, at maaaring kainin sariwa o hiwain para sa isang light snack sa araw. Maaari din kayong sumubok ng unsweetened apple juice o steamed apple, parehong masarap at madaling digest. Mga kababayan, gusto kong tanungin, mayroon bang sinuman sa inyo ang nakagamit na ng mansanas bilang snack? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 6 sa section ng komento upang malaman ko na sinamahan ninyo ako. At kung hindi pa, subukang idagdag ang mansanas sa inyong pang-araw-araw na snack menu. Malay nyo, magustuhan nyo. 7. Oatmeal cookies. Madaling digest, mabuti para sa bato. Mga kababayan, sa listahan ng mga ligtas na snack para sa mga may mahinang bato, ang oatmeal cookies ay isang napakahusay na pagpipilian na dapat subukan. Hindi lang sikat ang oatmeal dahil sa mataas na nutritional value nito, kundi madali din itong matunaw, angkop para sa mga matatanda
at lalo na sa mga taong may mataas na creatinine. Bakit maganda ang oatmeal cookies para sa bato? Mayaman sa soluble fiber. Ang oatmeal ay naglalaman ng beta-glucan, isang uri ng soluble fiber na nakakatulong na mapanatili ang malusog na digestive system, nagpapalakas ng kakayahang sumipsip ng nutrients at binabawasan ang pagsipsip ng masamang kolesterol, LDL. Kapag malusog ang bituka, mas mababawasan ang pasanin sa bato dahil mas kaunti ang naipon na toxins sa katawan. Mababang blood sugar index. Nakakatulong ang oatmeal cookies na patatagin ang blood sugar, binabawasan ang panganib ng komplikasyon dahil sa mataas na blood sugar, isang salik na nagpapalala ng chronic kidney disease. Mababang asin at asukal. Kung ikukumpara sa ordinaryong cookies, ang oatmeal cookies ay karaniwang may mas mababang nilalaman ng asin at asukal na nakakatulong na mabawasan ang presyon sa bato at maiwasan ang pagtaas ng creatinine dahil sa sobrang alat o sobrang tamis na dieta. Suporta sa kalusugan ng puso. Ang fiber sa oatmeal ay nakakatulong din na mabawasan ang masamang kolesterol at sumusuporta sa function ng puso. Napakahalaga ito dahil ang puso at bato ay may matibay na koneksyon. Mga paalala sa pagpili at paggamit ng oatmeal cookies. Pumili ng cookies na walang asukal o kaunting asukal, walang asin o kaunting asin. Iwasan ang mga cookies na may maraming additives at preservatives. Huwag kumain ng sobrang dami sa isang araw dahil ang cookies ay naglalaman pa rin ng mataas na enerhiya, madaling magdulot ng pagtaba at makakaapekto sa pangkalahatang kalusugan. Maaaring kainin ang cookies kasama ng unsweetened yogurt o berries upang madagdagan ang nutrisyon at lasa. Maaaring gamitin ang oatmeal cookies sa mga sitwasyon kung saan ito ay isang maginhawang snack para sa mga abala, madaling dalhin kapag lumalabas, nakakatulong na makontrol ang gutom nang hindi nagiging pasanin sa bato. Ito ay isang sumusuportang bahagi sa dieta para sa mga taong may mahinang bato o nagmomonitor ng creatinine. Mga kababayan, gusto kong tanungin, mayroon bang sino man sa inyo ang nakasubok na ng oatmeal cookies? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 7 upang malaman ko na sinamahan ninyo ako. Kung hindi pa, pinapayo ko na subukan ninyo kahit isang beses. Sigurado akong masarap at mabuti ito para sa kalusugan, lalo na para sa kalusugan ng bato. Kaya, natuklasan na natin ang 7 ligtas na snack na napakabuti para sa bato na maaari ninyong kainin nang hindi nag-aalala tungkol sa epekto sa kalusugan. Ang mga snack na ito ay hindi lang masarap kundi nakakatulong din na protektahan at alagaan ang malusog na bato, lalo na kapag mataas ang creatinine o mahina ang bato. Gayunpaman, bukod sa mga magagandang snack, mayroon ding mga pagkain na dapat nating maging maingat o mas mabuti pa, iwasan upang hindi lumala ang kalagayan ng bato. Ang mga pagkaing ito ay maaaring tahimik na makasama, nagpapahirap sa bato o lumilikha ng maraming toxins na nagpapababa ng ating kalusugan. Kaya, mga kababayan, ngayon ay susuriin natin ang 5 mapanganib na snack na dapat iwasan ng mga may mahinang bato. Ang pag-alam at pag-iwas sa mga ito ay makakatulong sa inyo na mas epektibong maprotektahan ang bato upang ang bawat araw ay puno ng sigla. Handa na ba kayo? Tuklasin natin. 1. Maaalat na pagkain. Ang number 1 na kaaway ng mahinang bato. Mga kababayan, pagdating sa mga snack na dapat iwasan ng mga may mahinang bato, ang una kong gustong banggitin ay ang maaalat na pagkain, lalo na ang mga maaalat na snack, tuyong pusit at tuyong isda. Ito ang mga pagkaing napakadaling maging adiksyon. Maraming matatanda ang madalas na mahilig kumain nito habang nanonood ng TV o nakikipag-ugnayan sa mga kaibigan. Gayunpaman, ang mga maaalat na pagkain na ito ay naglalaman ng maraming asin at ang malaking dami ng asin na iyon ang siyang no. 1. Nakaaway ng bato. Sa bawat pagpasok sa katawan, tataas ang dami ng sodium sa dugo na magpapahirap sa bato upang salain.
Nagpapataas ito ng presyon sa mga unit ng pagsala sa bato, na sa kalaunan ay maaring magdulot ng pinsala at paghina ng function ng bato. Hindi lang iyon, ang asin ay nagiging sanhi din ng pagpapanatili ng tubig sa katawan, na humahantong sa pamamaga ng mga kamay at paa na napakahirap, lalo na para sa mga taong may mahinang bato. Nakakaranas ba kayo ng matinding pamamaga ng mga kamay at paa sa pagtatapos ng araw? Iyon ang senyales na ang bato ay overloaded dahil sa sobrang dami ng asin. Para sa mga taong may mahinang bato, kahit kaunting maaalat na pagkain ay maaaring magpataas ng creatinine na nangangahulugang mas nasisira ang bato. Kaya naman, ang pag-iwas o paglilimita sa mga pagkaing ito ay napakahalaga upang maprotektahan ang kalusugan. Sa halip na kumain ng tuyong pusit, tuyong isda o maaalat na snack, maaari kayong pumili ng iba pang mas malusog na snack na naibahagi ko na sa naunang bahagi. Mga kababayan, gusto kong tanungin, mayroon bang sino man sa inyo ang nakaranas ng pamamaga ng mga kamay at paa pagkatapos kumain ng maraming maaalat na pagkain? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 1 upang malaman ko na sabay tayong nakaranas ng hirap na ito. At kung hindi pa nasubukan, pinapayo ko na bigyang pansin ninyo ang pagbabawas ng pagkaing ito upang gumaan ang pakiramdam ng bato. 2. Fried foods na maraming langis, ang patibong sa bato at kalusugan. Mga kababayan, may isang napakapopular na ugali sa pagkain na madalas na ginagawa ng maraming matatanda. Iyon ay ang pagkahilig sa mga pritong snack tulad ng French fries, fried chicken, kwek-kwek, o iba pang uri ng fried snack. Ang mga malutong at mataba na pagkain ay mas kaakit-akit, tama ba? Ngunit mga kababayan, ang mga pritong pagkain na maraming langis na ito, ang siyang tahimik na salarin na nagdudulot ng pinsala sa bato at maging sa kalusugan ng puso. Bakit ganoon? Kapag kumakain tayo ng pritong pagkain, ang mataas na dami ng langis ay hindi lang nagpapataas ng masamang kolesterol sa dugo, kundi nagdudulot din ng pamamaga sa katawan. Hindi direktang nakikita ang pamamaga na ito, ngunit ito ang sanhi ng pinsala sa mga internal organs kasama ang bato. Ang namamaga na bato ay mas mababa ang pagganap, madaling humantong sa paghina ng function ng bato, nagpapataas ng creatinine, isang senyales ng pinsala sa bato. Bukod pa rito, ang pritong pagkain ay naglalaman din ng maraming nakakapinsalang sangkap mula sa mga langis na paulit-ulit na ginagamit na nagdudulot ng karagdagang pasanin sa bato upang mailabas ang mga sangkap na ito mula sa katawan. Maraming matatanda ang nag-iisip na kaunting pagkain ay ayos lang, ngunit ang totoo ay ang regular na pagkain, kahit araw-araw, ay magpapataas ng toxins sa bato na nagpapahina sa bato ng mas mabilis. Lalo na para sa mga taong may mahinang bato at mataas na creatinine, dapat iwasan ang pangkat ng mga pagkaing ito sa lalong madaling panahon. Sa halip na pumili ng mga pritong pagkain, maaari kayong pumili ng mga nilaga, ikinulob o natural na light snack tulad ng sinangag na mani na walang asin, sariwang prutas na naibahagi ko na. Mga kababayan, gusto kong tanungin, sino sa inyo ang nakasubok ng ganap na iwan ang mga pritong pagkain na maraming langis mula sa inyong dieta? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 2 upang malaman ko, sabay tayong magsikap na panatilihin ang kalusugan. Kung hindi pa, huwag mag-alala, hindi pa huli ang lahat upang magsimulang magbago ngayon. 3. Matatamis na pagkain, ang nakatagong kaaway ng bato. Mga kababayan, lahat tayo ay mahilig kumain ng matatamis, mula sa candy, matamis na tinapay, hanggang sa mga kaakit-akit na dessert. Ang mga pagkaing ito ay karaniwang nagbibigay ng masarap at matamis na pakiramdam na nakakatulong na mas maging masaya ang kalooban. Ngunit para sa mga taong may mahinang bato, lalo na kapag mataas na ang creatinine, ang pagkain ng maraming matatamis ay ang mabilis na daan patungo sa mas malalang kidney failure. Bakit ganoon? Ang refined sugar sa mga candy, matamis na tinapay,
at mga industrial sweet treats ay hindi lang nagpapataas ng blood sugar, kundi nagpapahirap din sa bato na magtrabaho ng husto upang mailabas ang labis na sangkap. Ang matagal na mataas na blood sugar ay nakakasira sa maliliit na daluyan ng dugo kasama ang mga daluyan ng dugo sa bato na nagdudulot ng paghina ng function ng bato. Bukod pa rito, nakakatulong din ang asukal sa pagtaba, nagdudulot ng malaking presyon sa circulatory system at bato, madaling humantong sa pamamaga, pagkapagod, at maraming iba pang mapanganib na komplikasyon. May mga matatanda na nagbahagi sa akin na nahirapan silang iwanan ang ugali ng pagkain ng matatamis araw-araw dahil naging matalik na kaibigan ito sa mga oras ng kalungkutan o pagtitipon ng pamilya. Ngunit nang malaman nila ang malinaw na pinsala, maraming matatanda ang nagsikap na palitan ito ng mga sariwang prutas na mababa ang asukal o iba pang malusog na snack at naramdaman nila ang malinaw na pagbuti sa kalusugan. Kaya naman, mga kababayan, huwag hayaang magpahina sa inyong bato ang matatamis. Mag-isip ng mabuti kapag pumipili ng snack, lalo na iwasan ang mga industrial na tinapay at candy na maraming refined sugar. Mga kababayan, gusto kong tanungin, sino sa inyo ang nakasubok ng bawasan o ganap na iwanan ang matatamis sa inyong dieta? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 3 upang malaman ko at sabay tayong magbahagi ng karanasan. Kung hindi pa, huwag mawalan ng pag-asa, maganda na ang pagsisimula ngayon. 4. Snacks at chips na may chemical additives, kaaway ng mahinang bato. Mga kababayan, ang mga malutong at masarap na snack at chips ay karaniwang napakakaakit-akit, lalo na kapag nanonood ng TV o nakikipag-usap sa mga anak at apo. Ngunit para sa mga may mahinang bato, ang mga snack na ito ay ang nakatagong kaaway na kailangan nating mag-ingat. Karamihan sa mga snack at chips ay may maraming asin, preservatives, at chemical additives upang mapabuti ang lasa at mapanatili ng matagal. Ang mga kemikal na ito ay hindi lang nakakasama sa bato, kundi nagpapataas din ng inflammatory reaction sa katawan. Kapag mahina na ang bato, ang pasanin ng mga toxins mula sa mga pagkaing ito ay magpapalala sa pinsala ng bato, magpapataas ng creatinine at mabilis na magpapababa ng kalusugan. Bukod pa rito, ang malaking dami ng asin sa snack ay nagpapataas din ng presyon ng dugo na nagpapahirap sa bato na salain na humahantong sa mas malalang paghina ng function ng bato. Alam kong maraming matatanda ang mahilig kumain ng chips, ngunit pagkatapos ipinayo ng doktor na limitahan, nagsimula na rin silang unti-unting magbago. Ramdam ng ilan ang malinaw na pagbuti sa kalusugan, nabawasan ang pamamaga at mas madaling makatulog. Kaya naman, kahit napakasarap, dapat ninyong limitahan ng husto o mas mabuti pa, iwasan ng ganap ang mga snack at chips na may chemical additives kung gusto ninyong protektahan ang bato at mapanatili ang matatag na creatinine. Mga kababayan, mayroon bang sino man sa inyo ang nakasubok ng ganap na iwan ang snack at chips? Kung oo, mangyaring mag-comment ng numero 4 upang malaman ko na sinamahan ninyo ako sa pagprotekta sa bato. 5. Carbonated drinks at strong coffee, ang tahimik na kaaway na nakakasira sa bato. Mga kababayan, marami sa atin, lalo na ang mga matatanda, ay madalas na mahilig humigop ng isang baso ng carbonated soft drink o isang tasa ng matapang na kape araw-araw upang manatiling gising o mag-relax. Ngunit kakaunti ang nakakaalam na ito ang mga tahimik na kaaway na nakakasira sa ating mga bato. Ang carbonated soft drinks ay naglalaman ng maraming refined sugar at additives na kapag pumasok sa katawan ay nagpapataas ng pasanin sa bato sa pagsasala ng mga hindi kinakailangang sangkap. Ang sobrang asukal ay madali ring nagdudulot ng pagtaas ng blood sugar na humahantong sa pamamaga at matagal na pinsala sa bato. Bukod pa rito, ang phosphoric acid sa carbonated soft drinks ay maaaring maging sanhi ng pagkawala ng calcium na nagdudulot ng osteoporosis, isang napakapopular na problema sa mga matatanda.
Ang strong coffee naman ay naglalaman ng caffeine, isang stimulant na nagpapataas ng presyon ng dugo at nagdudulot ng dehydration. Ang matagal na dehydration ay magpapahirap sa bato na magtrabaho ng labis upang mapanatili ang tubig at salain ang dugo na nagpapataas ng panganib ng paghina ng function ng bato, lalo na kapag mahina na ang bato. Nakakita na rin ako ng maraming espesyalista na nagpapayo sa mga pasyente na may mahinang bato na limitahan o iwasan ng ganap ang mga inuming ito upang protektahan ang bato. Ang pagpapalit ng mga ito ng tubig o sariwang vegetable juice ay mas ligtas at mas mabuti. Mga kababayan, sino sa inyo ang nakasubok ng tigilan ang carbonated soft drinks o bawasan ang kape? Mangyaring mag-comment ng numero 5 upang malaman ko na sabay tayong nagbabago ng magandang ugali para sa bato. Ang kahalagahan ng creatinine sa kalusugan ng bato. Mga kababayan, narinig na ba ninyo ang salitang creatinine? Maraming tao ang alam lang na ito ay isang index sa blood test. Ngunit kakaunti ang nakakaunawa kung ano ang creatinine at paano ito konektado sa kalusugan ng kanilang bato. Simple lang, ang creatinine ay isang waste product na nabubuo kapag gumagana ang mga kalamnan. Karaniwan, ang malusog na bato ay nagsasala at naglalabas ng creatinine mula sa katawan sa pamamagitan ng ihi. Ngunit kapag mahina ang bato, nababawasan ang kakayahang ito sa pagsasala at ang creatinine ay naipon sa dugo, na nagiging sanhi ng pagtaas ng creatinine index. Kapag mataas ang creatinine, nangangahulugan ito na ang bato ay nasisira, hindi na gumagana ng kasing epektibo dati. Ang mahinang bato ay hahantong sa maraming problema sa kalusugan, pagkapagod, pamamaga ng mga kamay at paa, madalas na pag-ihi sa gabi, at maging kidney failure kung hindi aalagaan ng maayos. Kaya naman, ang pagkontrol sa creatinine ay isang napakahalagang bahagi sa pagprotekta sa bato, lalo na para sa mga matatanda tulad natin. At isa sa mga pinakasimpleng paraan upang mapanatili ang index na ito na matatag ay ang tamang pagkain, pag-iwas sa mga pagkaing nagpapataas ng pasanin sa bato. Napansin ba ninyo na madalas banggitin ng mga doktor ang creatinine index kapag nagpapa-check up? Iyan ay dahil ipinapakita nito kung malusog o mahina ang ating bato at paano ito dapat alagaan. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko sa inyo ang mga ligtas na snack na makakatulong sa malusog na bato at mas mahusay na makontrol ang creatinine. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-on ang notification bell upang hindi makaligtaan ang mga tips sa pangangalaga sa kalusugan para sa mga matatanda. Magpatuloy tayo, mga kababayan. Mga kababayan, ang pangangalaga sa kalusugan ng bato ay hindi lamang para sa iisa, kundi isang paglalakbay na nangangailangan ng tiyaga at tamang paraan. Upang matulungan kayo na mas maunawaan, ibabahagi ko ang mahalagang payo mula kay Dr. Renato Bagani, isang nutrisyonista na may 35 taong karanasan sa Philippine Institute of Nutrition. Ayon kay Dr. Renato Bagani, ang mga taong may mahinang bato ay kailangang maging lubos na maingat sa pagpili ng snack. Ipinahayag niya ng malinaw na ang mga taong may mahinang bato ay dapat kumain ng snack ng katamtaman. Hindi dapat kumain ng sobrang dami ng sabay-sabay kahit na ito ay ligtas na snack. Ang sobrang pagkain ay magpapahirap sa bato na magproseso na madaling magdulot ng karagdagang pinsala sa bato. Binigyang diin din ng dalubhasa na ang pagbibigay prioridad sa natural, minimally processed foods ang pinakamahusay na paraan upang maprotektahan ang bato. Halimbawa, ang mga sinangag na mani na walang asin, prutas na mababa ang potassium tulad ng mansanas, blueberry. Ang mga ito ay mga pagkaing nagbibigay ng bitamina, fiber at antioxidants na nakakatulong na panatilihing malusog ang bato nang hindi nagiging pasanin dito. Isang bagay na hindi maaaring kalimutan ay ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Ibinahagi ni Dr. Renato Bagani na ang tubig ay isang pangunahing salik na nakakatulong sa bato
na gumana ng epektibo at naglalabas ng toxins mula sa katawan. Gayunpaman, ang mga taong may mahinang bato ay kailangang uminom ng sapat na tubig, hindi dapat sobrang dami na nagdudulot ng pamamaga at hindi rin sobrang kaunti na nagpapahirap sa bato. Bukod pa rito, pinayuhan din niya kayo na panatilihin ang isang balanseng dieta mayaman sa fiber, bitamina at mineral na sinasamahan ng regular na check-up sa kalusugan upang makontrol ang kalagayan ng bato na isang paraan upang maagang matuklasan at maiwasan ang mapanganib na komplikasyon. Bukod sa profesional na payo, gusto ko ring ikwento sa inyo ang isang tunay na kwento. May isang matandang lalaki sa aming kapitbahayan na ngayon ay mahigit 70 taong gulang na may mahinang bato at mataas na creatinine. Sa simula, hindi niya binibigyang pansin ang pag-snack, kumakain pa rin ng mga pagkaing maraming asin, asukal at mga nakapakete na snack. Pagkatapos ng ilang check-up, ang creatinine index ng matandang lalaki ay patuloy na tumaas. Lubos siyang nag-alala, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimulang magbago. Nang payuhan ng doktor, nagsimula siyang ayusin ang kanyang dieta, pinipili ang mga malusog na snack tulad ng almendras, mansanas, at umiinom ng sapat na tubig araw-araw. Pagkatapos ng ilang buwan ng pagiging matiyaga, malinaw na bumuti ang kalusugan ng bato ng matandang lalaki at nabawasan din ang pag-ihi sa gabi. Pakiramdam niya ay mas malusog siya. Sa pamamagitan ng kwentong ito, gusto kong sabihin sa inyo na ang pagbabago ng gawi sa pagkain at pamumuhay ay hindi kailanman huli. Kung kayo ay matiyaga, may tamang gabay, ang kalusugan ng bato ay malinaw na bubuti. Muli, gusto kong bigyang diin sa inyo, kumain ng katamtaman, huwag kumain ng sobrang dami ng sabay-sabay, pumili ng natural na snack na kaunti ang pagproseso, uminom ng sapat na tubig, at magpa-check up sa kalusugan ng regular ang mga simple, ngunit epektibong hakbang upang protektahan ang inyong bato. Mga kababayan, malusog na bato, matatag na kalusugan. Ang bato ay tulad ng isang tapat na kaibigan na tahimik na nagtatrabaho araw-araw upang mapanatiling malusog ang ating katawan. Ngunit kapag mahina ang bato, mas mahirap ang buhay, mula sa tulog na nagambala, pagkapagod, hanggang sa walang katapusang pag-aalala tungkol sa kalusugan. Nauunawaan ko ng mabuti ang mga hirap na nararanasan ninyo dahil ako mismo at marami sa aking paligid ay nakaranas din nito. Ngunit alam nyo ba, ang pagprotekta sa bato ay hindi isang bagay na nangyayari sa isang araw o dalawa, kundi isang buong paglalakbay. Ang paglalakbay na iyon ay nagsisimula sa maliliit na bagay. Mula sa pagpili ng tamang snack, pag-inom ng sapat na tubig, hanggang sa pagpapanatili ng positibo at masayang saloobin. Tandaan na hindi kayo nag-iisa sa landas na ito. Ako at marami pang iba ay kasama ninyo, nagbabahagi at nagtutulungan sa bawat maliit na hakbang upang mapanatiling mas malusog ang bato araw-araw. Kaunting tiyaga, kaunting pagbabago ang susi upang masisiyahan kayo sa isang masaya at malusog na buhay kasama ang inyong minamahal na pamilya. Sana ang ibinahagi ko ngayon ay nakatulong sa inyo na mas maunawaan kung paano alagaan ang bato at nagbigay ng motibasyon upang sabay tayong umusad, mas malusog at mas masaya. Kung kailangan ninyo ng karagdagang impormasyon, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Laging handa akong makinig at suportahan kayo. Sa huli, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-click ang bell upang makakuha ng mas maraming kapaki-pakinabang na tips sa kalusugan para sa mga matatanda. Salamat sa inyong tiwala at sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito sa pangangalaga sa kalusugan. Nais ko sa inyong lahat ang mabuting kalusugan, kapayapaan, at puno ng enerhiya.